Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, hinihingi ng tawag ng kabanalan na suriin muna natin ang ating mga sarili bago tayo makitungo sa ibang tao. Sa ating kasalukuyang pamumuhay, kung saan tila sanay na tayong punahin ang lahat ng ating nakikita at naririnig, inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpigil at magpagnilayan kung paano tayo dinadala ng ating kapabayaan patungo sa ating pansariling kasiraan. Sa misang ito, ialay po natin ang ating mga sarili at hilingin kay Jesucristo ang isang mapagpatawad at mapayapang sarili na siyang magiging pagkakilanlan natin bilang kanyang mga tunay na alagad. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong, walang bahid, dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay. Matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, "Maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong mga kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ng kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang, aking nabanggit na tayong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At ang banal na Eukaristiya po, mga kapatid, ang pinakamataas na uri ng panalangin. At naniniwala po ako, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin na narito at dumadalo ng banal na misa ay tila gustong magpasalamat sa Diyos, gustong magbigay papuri sa mahal na pong Jesus Nazareno, gustong magbigay parangal sa kabutihan ng Diyos na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Pero mga kapatid, marahil may ilan sa atin dito na dumadalo ng misa tuwing araw ng linggo kasi nakikita nila na ito ay isang obligasyon. Na kapag hindi tayo nakapagdalo ng misa, tayo ay magkakasala. Kapag tayo ay hindi nakadalo ng misa, nilalabag natin ang ikatlong utos ng Diyos.
Pero mga kapatid, magandang mapagnilayan na bukod na makita ito bilang isang obligasyon, makita natin ito na sa pagdalo natin ng misa, tayo ay pinapaalalahanan na kaugnay ni Jesus. Sa pagdalo natin ng misa, tayo pinapaalalahanan na tayo ay kaisa ni Jesus. Sa pagdalo natin ng misa, tayo ay pinapaalalahanan na tayo ay bilang kapamilya ng Diyos. Higit sa pagiging obligasyon, makita natin na tayo ay kaisa ni Jesus. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ng pagninilay natin? Dahil po sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Sino po ang tinutukoy na punong kahoy? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung siya ang tinutukoy na mabuting punong kahoy, nangangahulugan ng lahat ng bunga ng punong kahoy na ito, mabuti. Sino ang bunga? Yang katabi mo, bunga yan. Yung nasa likod mo, bunga yan. Yung nasa kaliwa mo, bunga yan. Ibig sabihin, lahat yan dapat mabuti. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sige po, tingnan ninyo. Mukha po bang mabuti? Kahit hindi naligo yan, mukhang mabuti yan. Ano po? Bakit parang ayaw ninyong tingnan? Ano? Mga kapatid, simple lamang. Kung tayong lahat ay nakadugtong sa punong kahoy, paalala sa atin sa araw na ito, may taglay tayong kabutihan. Ikaw ay mabuti dahil ang punong kahoy walang iba kundi ang Diyos. Pero kung iba ang punong kahoy, ano ang sinasabi? Hindi ito mamumunga ng mabuti. Pero kung tayong lahat ay nakasanga sa mabuting punong kahoy, ito'y pagpapaalala na may taglay tayong kabutihan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mabuti ka. Sa tingin niyo po ba mabuti yung katabi ninyo? Kung mabuti yan, mamaya po, pag kayo nangumunyon, iwan po ninyo yung mga bag nyo sa upuan. Parang nag-iba na, no? Hindi na mabuti. Pero kung tayong lahat, mga kapatid, nakaugnay sa Diyos bilang punong kahoy, tayo ay mabuti. Pangalawang bagay, magandang mapagnilayan na sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, sinabi mismo ng Panginoon, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Naniniwala po ba kayo dito? Na minsan kung ano ang lumalabas sa bibig natin, yun ang laman ng puso natin. Kaya kung may mga tao po kayong pagkakita nyo pa lang sa umaga, galit na kagad. Baka yung puso niya kasi puno ng galit. Kung meron kayong kakilalang mga tao na walang ibang makita kundi ang kapangitan ng iba, ang kapintasan ng iba, baka kasi yung puso niya puno ng inggit. Kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Pero kung ang laman ng dibdib ay ang Diyos, kung ang laman ng dibdib ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang dapat na lumalabas sa bibig, mabuti. Dapat lumalabas sa bibig, maganda. Dapat ang lumalabas sa bibig, katotohanan. Alam niyo po, nung isang araw, habang ako po ay naglalakad
patungo po dito sa simbahan, meron po akong nakasalubong na isang bata. Sa tingin ko po yung bata, mga 6 na taong gulang hanggang 7 taong gulang. At yung bata po, sa kada salita niya, nagmumura po siya. Bata po 6 or 7 years old, nagmumura. Alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, nung bata po kasi ako, kapag narinig ako ng nanay ko na nakabigkas ng mura, mata ko lang ang walang latay. Kasi masama ho ang magmura. Masama ho ang magsinungaling. Masama ang magsalita ng masama sa kapwa. Pero ang kinagulat ko po, yung kamurahan ng bata, hindi po bata eh. Ang kamurahan ng bata, nanay niya. Ibig sabihin, nagmumurahan silang mag-ina. Gulat na gulat po ako. Bakit? Kasi baka para sa atin, ang masamang lumalabas sa bibig, nagiging normal na. Gulat na gulat po ako. Baka kasi yung paninira sa kapwa, parte na ng buhay natin. Yung pangchichismis sa kapwa, parte na minsan hindi lang ng buhay natin, minsan baka parte na ng pagkatao natin. Pero mga kapatid, kung ang laman ng kalooban ay ang Diyos, kung ang laman ng kalooban ay ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang dapat na lumalabas sa bibig, papuri, pasasalamat, at mabuti. Kaya mamaya ho, paglabas ho ninyo ng simbahan, kahit mainit, kahit may nagtutulakan, ang lumalabas sa bibig ng taong sinasapuso ang mahal na pong Jesus Nazareno, mabuti. Kasi minsan, baka paglabas pa lang dyan, nagtulakan lang, kakasimba lang, nagmurahan na, nagsiraan na. Kung sinasapuso ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang lumalabas sa bibig, puno ng kabutihan. At panghuli, mahalaga mga kapatid na sa buhay pananampalataya natin, ang salitang kredibilidad. We have to be credible, especially in times that we want to correct other people. Kailangan tayo minsan maging may kredibilidad upang tayo ay makapagtama ng iba. May nabasa po akong isang kwento. Isang araw daw po, nag-aalmusal ang isang mag-asawa. At habang yung mister ay nakadungaw sa bintana, sinabihan niya yung kanyang misis, sabi niya, kilala mo ba yung misis sa kabila, yung kapitbahay natin? Sabi ng misis, kilala ko siya, bakit? Turuan mo ngang maglaba. Kasi ang dumi ng mga labahin, ang dumi ng nakasampay sa kanilang sampayan. Sabi ng misis, sige, susubukan ko. Kinabukasan, habang sila yung muling nag-aalmusal, sabi ng mister sa kanyang misis, buti naman, sinabihan mo na yung misis sa kabila at tinuruan mo ng maglaba. Sabi ng kanyang misis, hindi ko pa siya nakakausap. Bakit? Hindi mo pa nakakausap? Bakit malinis na yung damit? Bakit malinis na yung sinampay? Ang sabi ng misis, nilinis ko lang yung bintana natin. Nilinis ko lang yung bintana natin. Anong pwede nating matutunan doon, mga kapatid? Minsan, tingnan muna natin yung sarili nating karamihan. Tingnan muna natin minsan yung ating sariling kapintasan bago tayo magpuna sa iba. Bago tayo magtama ng iba, itama muna natin
kung ano ang mga pagkukulang at pagkakamali natin. At yun po ang pagkakaroon ng kredibilidad. Kapag naitama mo na sa iyong sarili ang iyong mali, kapag ikaw mismo ay nakabangon sa iyong pagkakamali, may kredibilidad ka nang may tama ang iba. Mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos, tayo'y mabuti. At kung tayo'y mabuti, nangangahulugan na ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig, mabuti. At kung ito ay mabuti, tunay tayong magkakaroon ng kredibilidad na may tama ang pagkakamali ng iba. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, hilingin po natin ang tulong at gabay ng mahal na pong Jesus Nazareno na magabayan niya tayong tunay na laging nakaangkla sa Kanya, nakakapit sa Kanya, nakaugnay sa Kanya. Dahil kung tayo nakaugnay sa Kanya, tunay tayong magiging mabuti. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin, na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagang tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod ng bayan, ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse, at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pangunawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagligtas ng inyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa inyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inyaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy sa mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala na pong babayaran hanggang siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.